Welcome sa Invested. So today, i-discuss natin yung dividend paying stocks na mayroong 3% pataas na dividend yield and payout ratio na mababa sa 100%. Okay guys, so kung ready ka na, stay ka lang and I'll show you how. Welcome to PES Warrior, the place of future investor. Come to get inspired. Patapos ng video, 1, 2, 3, go. Bago tayo magsimula, inaanyayahan ko muna kayo na i-subscribe itong ating channel para maging updated ka sa mga bagong videos na lalabas. And also, huwag mo na rin kakalimutan na i-like itong ating video para marami pang potential investor ang maabot itong ating channel, and samahan nyo ako na pataasin natin guys yung less than 1% na nag-i-invest dito sa ating bansa. Okay? Okay, so ano nga ba yung criteria natin sa pagpili ng mga stocks? So unang-una, dapat ang kanyang dividend yield ngayon ay nasa 3% pataas, and also compare natin siya sa industries and market average. Titignan din natin yung dividend history ng mga companies na mababanggit natin dito, and payout ratio na mababa sa 100%. Okay guys, so umpisa na natin. Unang nahanap ko ay ang PLDT Incorporated na mayroong ticker symbol TEL or TEL. Titignan natin dito guys, yung dividend yield ng TEL ay nasa 6% per year, and kung compare natin siya sa ating market bottom 25% and market top dividend payers in the Philippine market na nasa 4%. Dito guys, nakikita natin na nasa high dividend yield itong company. And also kung compare natin siya sa industries na kinabibilangan ni TEL, nakikita natin dito na nasa above average yung kanyang current dividend yield ngayon. Yung forecast ng mga analysts sa TEL ay nasa 6.3%. Titignan natin dito yung dividend history ni TEL from 2010. Yung kanilang dividend per share na binibigay per year ay nasa 219 pesos per share, and fast forward to 2021, yung kanilang dividend per share na binibigay nasa 78 pesos per share na lang. So dito nakikita natin na over the past 10 years talagang bumababa yung kanilang dividend per share na binibigay sa kanilang mga shareholders. And also kung titignan natin dito, yung kanilang current payout ratio ay nasa 70%. So meaning 70% na kanilang earnings ay binibigay sa kanilang mga shareholders, and yung the rest ay pang-improve sa company or pang-grow sa company. Yung susunod na nahanap natin ay ang China Bank Corporation na mayroong ticker symbol na CHIB. So kanilang dividend yield versus market, so nakikita natin dito na ang company ay nasa notable dividend, no? So nasa 3.9%, so pasok siya sa ating criteria. Industries average na kinabibilangan ni CHIB, kung dividend average ay nasa 2% lang. Kung titignan natin dito yung history ni CHIB, in 2011, yung kanyang dividend per share ay nasa 66 centavos dividend per share yung kanilang binibigay per year. And fast forward to 2021, yung kanilang dividend per share na binibigay ay nasa 1 peso dividend per share per year. Okay, so dito nakikita natin na growing yung kanilang dividend na binibigay for the past 10 years. So that's a very good and positive sign. Kagandahan pa dito, yung kanilang binibigay na payout ratio sa kanilang mga shareholders ay nasa 20%, and the rest earnings retained na or pwede nang pang-improve sa company. Yung susunod na nahanap ko ay ang Shang Properties Incorporated na mayroong ticker symbol SHNG. So kung titignan natin dito, yung kanyang dividend yield ngayon ay nasa 4.7%. So dito clearly in terms of notable and high dividend yield, ang company ay nasa green flag ang company. And in compared to the industry's average ay nasa 0.9% lang. So dito clearly nasa above average itong Shang Properties Incorporated. So kung titignan natin dito yung history ng Shang Properties from 2010, yung kanyang dividend per share na binibigay ay nasa 9 centavo dividend per share per year, and fast forward to 2021, yung kanilang dividend per share na binibigay na sa kanilang mga shareholders ay nasa 12 centavo dividend per share per year. Okay, so dito nakikita natin na over the past 10 years tumataas naman yung kanilang dividend per share na binibigay sa kanilang mga shareholders. Kung titignan natin dito yung payout ratio ng company ngayon ay nasa 48%. So dito,
nakikita natin na nasa green flag din tayo sa company. Susunod na nahanap natin ay ang company RFM Corporation na mayroong ticker symbol na RFM. Kung titignan natin dito yung dividend yield versus market, nakikita natin dito in terms of double dividend and high dividend yield, nasa green flag ang company because yung kanyang current dividend yield ay nasa 4.8%. And kung compare din natin siya also sa kanyang industry's average na nasa 1.6% lang. Kung titignan natin dito yung history ng RFM sa pagbibigay ng dividend, so yung kanilang dividend per share na binibigay noong 2011 ay nasa 5 centavo dividend per share per year, and fast forward to 2021, yung kanilang dividend per share na binibigay sa kanilang mga shareholders ay nasa 22 centavos dividend per share. Take note lang natin, in 2016 hindi sila nakapagbigay ng dividend, no? Over the past 10 years talagang grow yung kanilang dividend na binibigay sa kanilang mga shareholders. Titignan natin dito yung payout ratio ni RFM ngayon ay nasa 51%. So dito nakikita natin na nasa green flag din also tayo sa company. Sunod na nahanap natin ay ang company A. Soriano Corporation na mayroong ticker symbol na ANS. Titignan natin dito yung dividend yield versus market, nakikita natin na nasa 7% yung kanyang dividend yield na binibigay ngayon. And kung compare din natin also siya sa kanyang industry's average na nasa 0.9%. Tignan natin dito yung dividend history ng company ANS. So in 2011, yung kanilang dividend per share na binibigay sa kanilang mga shareholders ay nasa 12 centavos dividend per share per year, and fast forward to 2021, yung kanilang dividend per share na binibigay ay nasa 50 centavos dividend per share. So dito over the past 10 years talagang nag-grow yung kanilang dividend na binibigay sa kanilang mga shareholders. Kung titignan naman natin dito yung kanilang current payout ratio ay nasa 27%. So dito clearly ang company ay nasa green flag din ngayon. Yung susunod na nahanap natin ay ang Asian Terminals Incorporated na mayroong ticker symbol na ATI. Kung titignan natin dito yung dividend yield versus market ng ATI, so yung kanilang current dividend yield ngayon ay nasa 4.8%. So dito nakikita natin in terms of notable and high dividend yield, sa green flag ang company. And compare din natin yung kanyang dividend yield versus average industries, nakikita natin na nasa 2.9% lang. Kung titignan natin dito yung dividend history ni ATI for the past 10 years, so in 2010, yung kanilang dividend per share na binibigay sa kanilang mga shareholders ay nasa 50 centavos dividend per share per year, and fast forward to 2021, yung kanilang dividend per share na binibigay na ay nasa 70 centavos dividend per share per year. Kung titignan natin dito yung kanyang current payout to shareholders ay nasa 46%, so dito nasa green flag din ang company. Susunod na nahanap natin ay ang Panasonic Manufacturing Philippines Corporation na mayroong ticker symbol na PMPC. Kung titignan natin dito yung dividend yield versus market ng PMPC, yung kanilang dividend yield ngayon ay nasa 8.8%. So kung i-compare natin siya sa market, nakikita natin dito na nasa green flag ang company in terms of notable dividend and high dividend yield. And also kung compare natin siya sa industry's average na nasa 2% lang, nasa green flag din also ang company. Now, kung titignan natin dito yung dividend history ni PMPC from 2011, yung kanilang dividend per share na binibigay sa kanilang mga shareholders ay nasa 10 centavos dividend per share per year, and fast forward to 2021, yung kanilang dividend per share na binibigay ay nasa 52 centavos dividend per share per year. For the past 10 years talagang nag-grow yung kanilang dividend per share na binibigay sa kanilang mga shareholders. Okay, and now yung kanilang payout ratio ngayon ay nasa 62%. So dito clearly ang company ay nasa green flag din ngayon. Yung susunod na nahanap natin ay ang GMA Network Incorporated na mayroong ticker symbol na GMA7. So kung titignan natin dito yung dividend yield versus market ng company, yung kanyang dividend yield ngayon ay nasa 10% per year. So dito in terms of notable dividend and high dividend yield, nasa green flag ang GMA7.
And also, kung i-compare natin yung industry's average ng GME7 na nasa 1.9% lang. So dito, nasa green flag ang company naman. So now, kung titignan natin dito yung stability and growth payments ng GME7 from 2011, yung kanilang dividend per share na binibigay sa kanilang mga shareholders ay nasa 45 centavos dividend per share per year. And fast forward to 2021, yung kanilang dividend per share na binibigay sa kanilang mga shareholders ay nasa 1.35 pesos dividend per share. So dito, clearly over the past 10 years na nag-grow yung kanilang dividend na binibigay. So currently, yung kanyang payout ratio na binibigay sa kanilang mga shareholders ngayon ay nasa 89%. So dito nasa green flag din ang company ngayon. Susunod na nahanap natin ay ang Bell Corporation na meron ticker symbol na BEL or Bell. Tignan natin dito yung dividend yield versus market ng Bell Corporation. So yung kanyang current dividend yield ay nasa 8.2%. So dito in terms of notable dividend and high dividend yield, ang company ay nasa green flag. And also kung titignan natin dito yung industry's average ay nasa 0.9%. So dito, nasa above average ang Bell Corporation. Also kung titignan natin dito yung forecast ng mga analysts sa dividend yield ng company in the next coming 3 years ay nasa 8.4%. Kung titignan natin dito yung dividend history ng Bell Corporation, so in 2014, yung kanilang dividend per share na binibigay sa kanilang mga shareholders ay nasa 2 centavos dividend per share per year. And fast forward to 2021, yung kanilang dividend per share na ay nasa 12 centavos dividend per share per year. So dito, over the years, nag-grow yung kanilang dividend na binibigay sa kanilang mga shareholders. Titignan natin dito yung current payout ratio ng Bell Corporation ngayon ay nasa 87%. So dito, clearly ang company ay nasa green flag din ngayon. Susunod na nahanap natin ay ang DMCI Holdings Incorporated na mayroong ticker symbol na DMC. Kung titignan natin dito yung dividend yield versus market ng DMC, yung kanyang current dividend yield ngayon ay nasa 7.4%. So in terms of notable dividend and high dividend yield, ang company ay nasa green flag. Kung titignan na also natin dito yung industry's average ni DMC ay nasa 1.1% lang, and ang company ay nasa 7.4%. So yung forecast ng mga analysts in the next coming 3 years sa kanyang dividend yield ay nasa 6.5%. So kung titignan natin dito yung dividend history ni DMC in 2010, yung kanyang dividend per share na binibigay sa kanilang mga shareholders ay nasa 10 centavo dividend per share. Fast forward to 2021, yung kanilang dividend per share na binibigay sa kanilang mga shareholders ay nasa 48 centavo dividend per share per year. So dito, clearly, over the past 10 years, nag-grow yung kanyang dividend na binibigay sa kanyang mga shareholders. Titignan natin dito yung payout ratio ni DMC ngayon ay nasa 18%. So dito, nasa green flag ang company ngayon. Yung susunod na nahanap natin ay ang Union Bank of the Philippines na mayroong ticker symbol na UBP. Titignan natin dito yung dividend yield versus market ng UBP. Yung kanilang current dividend yield ngayon ay nasa 4.6%. So in terms of notable dividend and high dividend yield, ang company ngayon ay nasa green flag. And in terms of industry's average na nasa 2%, dito nakikita natin na nasa above average itong UBP ngayon. So yung forecast ng mga analysts sa dividend yield ng company in the next coming 3 years ay nasa 3.5%. So kung titignan natin dito yung dividend per share ng UBP from 2011 na nasa 1.5 pesos dividend per share per year. So fast forward to 2021, yung kanilang dividend per share na binibigay sa kanilang mga shareholders na ay nasa 3.5 pesos dividend per share per year. So dito, over the past 10 years, nag-grow din yung kanilang dividend per share na binibigay sa kanilang mga shareholders. Kung titignan natin dito yung payout ratio ni UBP ngayon ay nasa 31%. So dito, clearly ang company ay nasa green flag ngayon. Yung susunod na nahanap natin ay ang Manila Electric Company na meron ticker symbol na MER or MER.
Yung kanilang dividend yield ngayon ay nasa 4.5%. So clearly, in terms of notable dividend and high dividend yield, ang company ay nasa green flag ngayon. And kung compare natin siya sa industry's average na nasa 4.3%, samantalang ang company ay nasa 4.5%, then nasa green flag din also ang company. So yung forecast ng mga analysts sa dividend yield ng company in the next coming 3 years ay nasa 5.1%. Titignan natin dito yung dividend history ng Meralco from 2010. Yung kanilang dividend per share na binibigay ay nasa 7.1 pesos dividend per share per year. Fast forward to 2021, yung kanilang dividend per share na binibigay sa kanilang mga shareholders ay nasa 12 pesos dividend per share per year. So dito, over the past 10 years, nagbibigay at nag-grow yung kanilang dividend per share. Titignan natin dito yung kanilang current payout ratio ngayon ay nasa 78%. So clearly, ang company ay nasa green flag din ngayon. Sunod na nahanap natin ay ang Globe Telecom Incorporated na mayroong ticker symbol na GLO. Titignan natin dito yung dividend yield versus market ng Globe. So yung kanilang dividend yield ngayon ay nasa 5.5%. So in terms of notable and high dividend yield, ang company ay nasa green flag ngayon. And kung i-compare natin siya sa industry's average na nasa 3.9%, ang company ay nasa above average na mayroong dividend yield ngayon. Samantalang yung kanyang forecast in 3 years sa kanilang dividend yield ay nasa 5.3%. So kung titignan natin dito yung dividend history ng Globe from 2010, yung kanilang dividend per share na binibigay sa kanilang mga shareholders ay nasa 80 pesos dividend per share per year. And fast forward to 2021, yung kanilang dividend per share na binibigay ay nasa 107.9 pesos dividend per share per year. So dito, also clearly, dito over the past 10 years, nag-grow yung kanyang dividend na binibigay. So yung kanyang current payout ratio ngayon ay nasa 77%. So dito, nasa green flag din ang company. Okay guys, so yung huli na nahanap natin ay ang company LT Group Incorporated na mayroong ticker symbol na LTG. So kung i-compare natin yung kanyang dividend yield versus market, nakikita natin yung kanyang dividend yield ni LTG ngayon ay nasa 5.4%. So dito in terms of notable and high dividend yield, ang company ay nasa green flag. And also kung i-compare natin yung industry's average na nasa 1.1% lang, ang company ay nasa above average na mayroong dividend yield ngayon. And yung forecast ng mga analysts in the next coming 3 years ay nasa 5.2%. So kung titignan natin dito yung dividend history ni LTG from 2011, yung kanilang dividend per share na binibigay sa kanilang mga shareholders ay nasa 11 centavos dividend per share per year. And now, fast forward to 2021, yung kanilang dividend per share na binibigay sa kanilang mga shareholders ay nasa 62 centavos dividend per share na. So dito, over the past 10 years, talagang nag-grow yung kanilang dividend per share na binibigay. Kung titignan natin dito, yung kanyang current payout ratio ay nasa 8% lang. So dito, clearly ang company ay nasa green flag also. Okay, so hanggang dito na lang muna guys yung ating topic ngayon sa mga companies na nagbibigay ng dividend yield ng 3% pataas and payout ratio na mababa sa 100%. Okay? So hopefully nakapagbigay ito sa inyo ng value and information. So maraming salamat guys sa suporta nyo sa ating channel. And this is Peso Warrior na nagpapaalalang invest wisely and see you on the other side. Maraming salamat sa panonood. So if you want to expand your investing knowledge, make sure na nakasubscribe ka and pindutin mo na rin ang bell button para ma-notify ka sa mga bagong videos na lalabas dito sa ating channel. And once again, this is Peso Warrior na nagpapaalalang invest wisely and see you on the other side.